Sobrang daming benefit. Ginawa lang natin 8 benefits. Mm. Number 1, highly nutritious. Sobrang ganda. Ang pinaka gusto natin yung fiber content niya. Napakaganda sa immune system natin. Tapos yung magnesium, DNA and RNA repair. Anti-aging, anti-diabetes. Maganda siya sa puso. Yung 40% ng inflammation na babawas. Nakakamangha, napakaganda at napakaraming benefit sa buong katawan natin. Talagang proven na yun sa studies. Since prutas po itong mangosteen, Apo, ano po yung best way to consume it? kasi prutas, medyo matamis eh. Kaya usually, Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph, and today pag-uusapan natin ang isang superfood na galing sa Pilipinas ulit. Alam namin, kilitin nyo yung mga superfoods na yan kasi tayong lahat dito mahilig sa nutrisyon. Pero hindi katulad ng ibang superfoods na either bland or minsan kailangan mong kasanayan yung lasa. Ito masarap. Yan ang tinatawag na mangosteen. So, today, to explain to us ano yung mga health benefits nitong prutas na to na galing sa Mindanao or baka meron sa ibang parts ng Pilipinas na hindi ako aware, is of course, our Medical Director, Dr. Anthony So. alam niyo ba na habang tumatanda tayo, mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami, nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3, all in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress, panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. Doc, Yes, Coach Glenn. bakit magaling tong mangosteen na to? Number 1, nasa Pilipinas. Maraming sa Pilipinas. Yes. Then, siyempre, pag-usapan natin yung 8 benefits. Pero galing yan, 15 to 20 benefits yan. Sobrang daming benefit. Ginawa lang natin 8 benefits. Number 1, highly nutritious. Sobrang ganda. Ang pinaka gusto natin yung fiber content niya. Ang fiber content niya around 14 to 15% ng daily allowance natin na kailangan nating allowance. Pag kumain ka ng 1 cup, mga 196 to 200 grams ng mangosteen. That's number 1. And syempre, na-explain na ni Doc dati pa, yung fiber na yan, very instrumental sa magandang digestion, saka maaliwalas na pagdumi. At number 2, kung gusto nyo magpababa ng triglycerides, cholesterol, nakakatulong din po, di ba? Tama, Coach. Then, meron siyang B9, folic acid. Maganda to sa buntis, di ba? Then, B1, thiamine. Tapos B2, riboflavin. Para sa mga nerves, saka to convert carbohydrates into energy. Then, may mga minerals siya, manganese, copper, magnesium. Napakaganda sa immune system natin. Tapos yung magnesium, napakaganda, di ba? DNA and RNA repair. And sabi nyo nga, lalo na sa mga kababaihan, Doc, magnesium, very good. Yes, yung mga premenstrual syndrome natin, yung mga bloating, yung mga sa tiyan, napakaganda ng magnesium. Muscle contraction, relaxation, pati sa puso, maganda yan. Pati sa utak, maganda. Nerve signaling, napakaganda. Then, syempre, may vitamin C siya. Ang vitamin C niya, maganda yan sa wound healing, immune system, antioxidant para hindi tayo tumanda, anti-inflammation, yan pag-uusapan natin, yung mga para hindi magkaroon ng chronic diseases. Pero, nakakamangha, meron siyang isang chemical na maganda, yung phytochemicals na nakikita natin sa balat, yung pericarp, ang tawag dyan, santones. Ano yan, Doc? Yun ang phytochemical niya
na napakaganda at napakaraming benefits sa buong katawan natin. And alam natin yung phytochemicals, Doc, lumalaban sa mga free radicals. Yan, yes. So antioxidant ulit siya, Mm. anti-inflammatory, anti-cancer, anti-aging, anti-diabetes, maganda siya sa puso. Tapos yung inflammation, di ba? Pinag-usapan natin, pag maraming inflammation, magkakaroon ng problema tayo sa sakit, di ba? Mm. Ito, malalaman natin yung inflammation through dugo. Mm. Pakita natin yung CRP, C-reactive protein. Mm. Ito pag kumakain ng santong daw, uminom ng santong din, around 40% nababawasan pagka after 1 month, check mo, yung 40% ng inflammation nababawas. So, napakaganda. Talagang proven na yun sa studies. And sabi nga ni Doc in our past episode, napanood mo siguro ito, yung tungkol sa inflammation. Yung inflammation, punot dulo siya ng maraming sakit sa katawan and mga sakit sa internal organs, di ba, Doc? Tumpa. Opo. So, yung santong na yun, pwede magtigil ng cancer growth. Yun. Tapos, lalo na sa breast, stomach, colon, and lung. Yun ang yung tina-target ng santong. Medyo common killers pa naman yung mga yan, di ba, Doc? Yes, coach. Yes, coach. Then, number 2, circulation, heart. Heart problem. So, ang mangosteen, maganda to reduce yung mga bad cholesterol, yung mga triglyceride. Tapos, pinapaganda niya yung good cholesterol. Yun. Meron din siyang anti-clotting, yung nagpapalabnaw ng dugo. Kaya nga syempre pag tumatanda tayo, maraming barado-barado. Binibigyan clopidogrel, aspirin. Ito, isa rin to na nakakatulong ng pampalabnaw ng dugo. Kaya maganda sa puso. Yes. Tapos, number 3, brain health. Maganda ito sa syempre, minsan pag tumatanda na may nagde-decline na yung utak natin, bumabagal na. Yan, napakaganda yun. Kasi binabawasan nga niya yung inflammation sa utak para hindi tumanda bigla. Okay? Then, siyempre, sa taas ang bilihin. Yung depression naman, nakakaganda ng depression. Yun pala, pati sa mental health may benefit, Doc? Eksakto, mental health. So, Doc, since prutas po itong mangosteen, Apo, ano po yung best way to consume it? ang best way to consume it is, kasi prutas, medyo matamis eh. Kaya usually, after ng gulay ka, kumain ka ng gulay, bago ka mag-consume ng mga fruits, yun or sa huli na, after kumain ka na, tsaka kumain ka ng mangosteen. Pero kung wala ka namang diabetes or problema sa sugar, pwede pa. Pwede, yes. Okay. So, pero syempre, I think sa maraming episodes naman natin, alam nyo na, si Doc, pabor siya sa whole foods, di ba? Kung paano ginawa ng kalikasan, Yes. usually, yun yung best. Maliban na lang nga, kung may problema ka sa sugar, syempre, matamis mo ng konti ito. Pero kung lang problema, ang sarap nito, Doc. Yes, yes. Pero, hindi naman lahat tayo nakatira sa Mindanao kung saan readily available itong mangosteen. Dito sa Metro Manila at sa Pampanga, hirap hanapin itong mangosteen kahit masarap, Doc. Oo. Ang alternative na pwede nyong gawin kung gusto nyo yung health benefits ng mangosteen, pero hindi naman laging available yung prutas, pwede kayong sumubok. Meron mga capsules na mangosteen, meron din namang powder, yung hinahalo sa pagkain. So itong mga to, meron kaming source na kinuhanan, sila yung Tropical Blend Philippines. Ganda ng manufacturing nito, FDA approved, tapos may award mula sa Malacanang, tsaka sa DOST, sa excellence nila. Now, ito pong mga produktong to available sa store.medico.ph. Pwede po kayong mag-shopping doon. And, Doc, Opo. kayo, anong tingin nyo dito sa mga to? Mare-recommend nyo po ba? Ay, oo. Hindi kasi ganito. Yung santong ang pinaka-importante sa mangosteen, nasa sa balat kasi siya. Kung nasa balat, ang hirap naman kain ng balat, yung prutas, matamis masarap. Kaso na, yung santongs, mas konti sa prutas. Sa pericarp ang tinatawag natin. So, yung ginagawa ng mga, yung kumpanya, kinukuha nila yung sa pericarp, yung santongs, ginagawa nilang capsule. Ito naman, ginagawa niyang sa dahon, leaves. May santongs sa leaves, kinukuha niya, nilagay niya. Yun, highly recommended. Yun, hindi na ako matatakot sa sugar. Pagkising ko sa umaga, ito, pwede kong lagay sa tubig or ihalo sa kape or ihalo sa green tea. Yun, inumin ko. Ito rin, pag capsule, inom lang ako, that's it. Pero pag buntis ka or syempre batang-bata, wag muna. Pagka wala ka na, hindi ka na buntis, tsaka mo inumin. So, ito 1 to 2 capsules a day. Yes, yes. Ito 1/4 tablespoon. Teaspoon lang, Teaspoon. pala kayo. Concentrated ho talaga. So,
Maliit lang. Tapos, Maliit lang, halo ha? sa pagkain o Oo, inumin. wag marami. 1/4 teaspoon lang kasi Mm. concentrated nga. Okay. Back to regular programming. Then, number 4, hindi natin tatantanan, diabetes. Dahil, syempre, mataas ang fiber. Pag Yes. mataas ang fiber, kinain mo yung mangosteen or yung mga capsule nila, madaming fiber, dahil sa fiber, mabagal pumasok ang mga sugar. So, Mm. stable ang sugar, hindi wala yung insulin spike na sinasabi. Mm. Mga maganda. And alam naman nating lahat yung diabetes, napakapangit sa kalusugan natin. Kasi kung hindi na ma-manage ng katawan yung sugar content niya, kung ano-ano nang tatamaan sa'yo, kidney, mata, lapay, ang dami talaga. So, please, umiwas tayong lahat sa diabetes. And mangosteen pala, kahit matamis pala ito, Dok, nakakatulong pa rin? Okay, kaya nga yon. Pag matamis siya, so kaya nga may mga iba, bumibili ng mga capsule na. Para wala na yung sugar. Yun. Oh, okay. Yun. Mamaya, pag-usapan natin yung capsule at powder na yan. Then, yung insulin resistance, pinapaganda nila. Yung may mauminom ng mga 400 milligrams sa supplement araw-araw. Kasi yung insulin, kahit madami ka, hindi nakikilala ng muscles. Mm. So, kailangan mag-exercise ka. Tapos yung nabawasan ng insulin resistance, nakikilala na yung sugar pumapasok sa muscles para magamit. Yes. Ayun. Lagi niyong napapaliwanag yan, di ba, Dok? Yes. Yung asukal pumupunta sa muscles, kaya pag nag-exercise ka, nakakatulong talaga magpababa ng blood sugar natin. Eksakto. Mm. Kaya mag-exercise talaga. Mm. Then, number 5, syempre, usong-uso rin, weight loss. Yun, the best. Well, sa fiber pa lang, nakakatulong na sa weight Ayun. loss, di ba, Dok? Naunahan mo na ako, yun, fiber, yun. Pag kinain mo, mas mababa ang pagpasok ng sugar, syempre, mas hindi tayo talaki. Tapos yung syempre, insulin, di ba? Natutulungan yung metabolism mo ng carbohydrates at fats. Meron nga sinasabi nga, may study sila, na may mga iba na kumakain ng high fat diet. Syempre, pag high fat, mataas ang cholesterol, mataas ang calorie yun. Syempre, tataba ka, di ba? Mm. Pag kumakain ng mangosteen, anong nangyayari? Hindi ganyan kalaki ang dagdag sa big timbang kumpara sa hindi kumakain ng mangosteen at high fat diet, tumataas ang timbang nila. Mm. Mas mabilis siyang pumayat kaysa sa control na tao. Yung ibig sabihin yung hindi umiinom ng or kumakain ng mangosteen. Yo. Then, number 6, maganda siya sa immune system. Okay. Immune system. Bakit? Fiber. Pagkain siya ng gut. So, ang ginagawa ng gut kasi, yung fiber, hindi siya nadidissolve eh. So, pumapasok siya sa big colon. Doon maraming bakterya. Yung good bacteria natin, tine-ferment niya yung fiber para maging small fatty acid na butyrate. Yung butyrate, maganda ito sa good bacteria, maganda rin to sa mga intestinal lining natin eh. So pag maganda sa intestinal lining natin, yung mga bad bacteria, hindi basta-basta nagkakaroon ng leaky gut na papasok sa ating brain, sa heart, pangit. So ito, maganda sa immune system natin because of the good bacteria, dumadami. Then, may vitamin C siya na antioxidant, maganda sa immune system, sa ating katawan. Tapos, may study na kumakain ng mangosteen for around 2 to 3 months, nababawasan ng inflammation at maganda ang immune system nila. Yung leaky gut, dapat magka-episode tayo niyan Dok? Oo, yes. Parang silly sounding pero seryoso yung implication sa kalusugan, no? Yes, oo, kasi imbis na ilalabas na lang, pumapasok, tapos nagkakaroon ng plaque formation sa brain, sa heart. Yun. Delikado, no? Yes, kaya kailangan, pag maganda ang bituka, maganda ang iyong health. Then, 7, pinag-usapan natin, bituka, digestive system, digestive health. Ang maganda doon is that, again, yung fiber nga, tapos nahihirapan kang dumumi, di ba, nagkaka-constipation. Correct. Yung butyrate, pinapaganda niya yung good cells natin sa tiyan. So pag maganda yung good cells natin sa tiyan, gumagana, gagalaw siya. Pag gumalaw siya, lalabas ang dumi. Yun. So kung constipated ka, malaking tulong pala to, Dok? Malaking tulong po. So maganda kasi yung health mo eh. Tapos good bacteria rin, yung mga good bacteria rin na ang ginagawa, pinapaganda niya yung stool na formation para makadumi ng maganda. Para tawag nga dyan, panglinis. Success. Success. So, ang mga good bacteria na pinapadami is yung bifidobacteria. Pag sinush mo, maganda sa ating tiyan. At kinakalaban niya yung mga bad bacteria
mga viruses na pangit, yung mga fungal infection, pinapaganda niya at pinapaalis niya. Isa pa pala, pag maganda nga yung tiyan mo, yung mga gut bacteria, ina-activate niya yung immune cells mo. Yung like mga T cells panglaban sa tumor. So, napakaganda for mga cancer. Tinutulungan, hindi siya pang anti-cancer ha. Baka don't get me wrong. Hindi siya gamot sa cancer. Oo. Tumutulong lang. Yes, para yung mga T cells pumupunta sa mga cancer cells para awayin yung mga cancer cells. So, ano yung mga cancer cells na mas maganda? Siyempre, colorectal cancer. Nababawasan ng colorectal cancer. Yung mga melanoma, maganda rin sa mga melanoma. Yung cancer sa balat ho ito, Doc? Yes. Siyempre, ang pinakahuli, 8 benefit, maganda siya sa ating kutis, skin. Okay, yun ang pinaka-importante. Siyempre, kasi dahil mataas ang vitamin C content niya, maganda siya antioxidant, anti-inflammatory. Tapos, maganda siya sa pang-protection sa skin. Kasi, alam mo na, skin natin, tumatanda dahil sa araw. So, pagka may protection sa atin sa vitamin C, sa ating skin, mababawasan ang aging natin. And na-mention nyo, Doc, para pabatain yung balat, hindi sapat na mag-glutathione ka or mag-collagen ka. Kasi yung vitamin C siya yung nagfa-facilitate ng better absorption. Tama po ba? Yes. Ang gluta at vitamin C nagtutulungan. Yung, Kaya mismo pag injection ka ng gluta, may vitamin C kasama. hindi pwedeng wala yon kundi hindi Yes. effective, di ba? Oh, yes, coach. Then, ito, pinakamaganda pa nga, nagpo-protection siya sa UV ultraviolet B radiation. Ang ultraviolet B radiation, nakikita yan sa mas parami siya sa 10 AM hanggang 3 PM. Yun ang sagat-sagaran, yun ang tatanda ka kaagad. So, protection yan sa ating putis. Then, sa mangosteen, merong mga elemento siya na nag-accumulate sa skin na para hindi tayo tumanda. So, yung mga kasama ng vitamin C at mga ibang ingredient ng mangosteen nakakatulong sa pagbata ng kutis. Sabi nyo nga, Doc, dahil may antioxidant siya, yung pag nag-oxidate yung mga cells, nabubulok, parang gano'n di ba? Nag-iba itsura. Tumatanda, yes. Pero ito, parang nire-renew niya. Yes. Then, maganda rin siya sa acne. Maganda rin siya mga skin blemishes. Okay. Anyway, yun po, ang dami nating natutunan and sabi nga ni Doc, napakapalad natin sa Pilipinas. Marami mang ibang problema na hinaharap yung bansa natin. Pagdating naman sa nature, blessed talaga tayo. I mean, malunggay, napaka-common. Avocado, napaka-common. Isa pa to. Pero kung akong tatanungin nyo, ito yung pinakamasarap, yung mangosteen. Sarap ng prutas nito. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our Medical Director, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, and kumain kayo ng mangosteen. Bye-bye!